I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Ito po ang tanong ni Brother Vance. Magandang gabi po sa pamilya niyo, Brother Vance. Ay, Eden, ano? Ito po ang tanong niya. Si Jesus daw po ay nilikha din kasi siya ay firstborn. Yun po sang-ayon sa Colosas 1:15. Isa pong tanong ay si Jesus ay begotten son. A son or daughter ay may beginning. Ayan po, magandang tanong nyo, Brother Van. Sige po, paglilingkuran po kayo nitong aking mga kasama. Sige po. Yan. Ano ba ibig sabihin, Brother Camacho, ng salitang firstborn? Oo. Oo. Minsan, lagi napapagkamalan ng mga bumabasa ng Biblia, kapatid na Aldrin. Opo. Palibasa, mahilig sa kailangan mababasa mo ng letra por letra. Nakasulat. Nabasa nila ng letra por letra. Firstborn, panganay. Ayan. Ang konsepto kagad ng isipan nila, Nilikha. konsepto nating mga Pilipino, Panganay na anak. na kapag sinabing panganay, unang ipinanganak. Kumbaga, iniluwal. Yan. Ano? Yan. Pero sa Biblia, mga kapatid, kapag kababasa tayo ng Biblia, huwag lagi nating isisiksik yung konsepto nating mga Pilipino. Tandaan natin, ang Biblia, hindi orihinal na naisulat sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino. Kaya yung konsepto ng kaisipan, ng pagkakasulat nito, dapat inuhugot sa orihinal na kaisipan ng manunulat. Yan. Ang tawag dyan, mga kapatid, sa hermeneutics, Hebraism. Pagbabasa ka ng Biblia, ibabalik mo sa original niyang pagkakasulat. Bagamat wala na sa atin ang original na Biblia, pero nandiyan po yung mga kopya ng original na Biblia, bunga ng transmission. Nagpapakita sila, ano ba yung na-iprototukos, kundi protoktesis, o di kaya ay protoktesteos. Kaya lang, hindi mo ito mababasa sa kasulatang Griego ng bagong tipan, especially sa Colosas 2:1-15. Kundi tanging-tangi ginamit dito prototokos. Ano ba yung prototokos? Ang prototokos, mga kapatid ko, ay mayroong dual meaning. Totoo, ng salitang prototokos, tumutukoy din yan sa literal kang ipinanganak o literal na iniluwal. Pero hindi doon natatapos. Pero hindi doon natatapos. Kasi nga, malawak ang ibig sabihin ng prototokos. Kagaya na sinabi ko, yan ay mayroong dual meaning. Kung talagang ipinanganak na ating Panginoon, yung literal, siya yung panganay. Ano ho? Kagaya ng aking sinabi, yung salitang protoktesteos at saka protoktesis, wala nang ibang meaning nun, single meaning yun. Opo. Pero Solo bakit yun, bakit ginamit salitang prototokos? Kasi mayroong gustong meaning na ipaabot sa atin. Ano yun? Yung ikalawa niyang kahulugan. Ayun. Kasi kung yung una, hindi prototokos. Tama po. Yun ang dalawa, yung protoktesteos o kaya protoktesis. Pero sa prototokos, yung ikalawang kahulugan. Ano ikalawang kahulugan nun? Yun po ay tumutukoy sa pagiging supremo. Tumutukoy din yun sa pagkakaroon ng higit na kapangyarihan o otoridad. Diyan po tumutukoy yung protoktesis. Halimbawa, si David, tinawag din siyang panganay. Hindi naman siya panganay. Pero hindi siya yung panganay na sa literal. Tama, yan. Maganda. Di ba? Ngayon, ang ating Panginoong Kristo, ano ba siya? Pansinin po ninyo. Gagamit ako ng ibang version ng Biblia para makatuwang sa atin. Ayun. Dito sa New Living Translation ng 1996 edition, sabi rito, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before God made anything at all and is supreme over all creation. Pansinin ninyo, hindi yung ngayon, nang magkaroon uli ng panibagong edition, ang New Living Translation noong 2005, pansinin ninyo, ganito sinasabi. Christ is the visible image of the invisible God.
He existed before anything was created and is supreme over all creation. So, makikita po ninyo, ang kinukuha talagang kahulugan dito, hindi yung una, kundi yung ikalawang kahulugan. Isa pang talata, brother Dino, kapatid na rin, bago ko ibigay sa inyo, ha? Itong contemporary English version. Ano po sabi? Christ is exactly like God. Pag sinabing exactly like God, dapat maintindihan na ho natin yan, mga kapatid. Who cannot be seen? Who cannot be seen? He is the firstborn son, superior to all creation. Yan kasing ibig sabihin yan, mga kapatid, ito pa isa. Ito'y salin ng David Stern. Ito po ay Complete Jewish Bible ng 1998. Pansinin ninyo, ang Complete Jewish Bible. He is the visible image of the invisible God. He is supreme over all creation. Kaya makikita natin, mga kapatid, na ito po ay tumutukoy sa pagiging kataasan, supremo, sa pagiging makapangyarihan sa lahat. Yan po'y tumutukoy ng sabihin ng ating Apostol Pablo na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang supremo o ang pinakamataas sa lahat ng mga nilalang. Yun ang ibig sabihin, kapatid na Yan. Po, kaya yung salitang panganay, huwag po ninyong ilagay sa inyong isipan na unang inianak. Yun po sa prototokos. No po? Kaya ang pagkakabanggit po dyan, doon sa iba't ibang translation na binanggit sa atin, sa terminong Tagalog, yung pinakamataas, o kaya karangalan, powerful. Yun ang ibig lang sabihin ng salitang panganay. Hindi po tinutukoy ni Apostol Pablo dyan sa Colossus 1:15, una siyang inianak. Kaya yung terminong panganay. Ngayon, ang isa pa dyan na hindi lang naituloy, banggitin ni Brother Camacho, yung talata sa 89 ng awit, na si David gagawing panganay. Pinakamataas. Ayan. Pero si David, hindi ho siya panganay, kundi bunso. Tandaan niyo po niyo, si David ay bunso, hindi ho siya panganay, pero ang sabi ng 89 ng awit, 20 saka 27, si David ay gagawing panganay, pinakamataas. Yun po ang ibig sabihin ng salitang firstborn sa Colossus 1:15. Ayan. Siguro po, madadagdagan ni Brother Andre. Ito susog lang. Tama yung mga paliwanag. Actually, sakto na eh. Sa Greek po kasi, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, yung prototokos, may kahulugan din siya, sabi dito, firstborn, first begotten. Bugtong na anak. Yung salitang begotten, o firstborn, hindi siya, kagaya ng binanggit po ninyo, hindi siya laging ginagamit sa literal na unang pinanganak. Kagaya ng iniugnay sa Panginoong Kristo. Halimbawa, doon po kay Abraham, nagkaroon siya ng anak, si Ishmael. Tapos nagkaroon din siya ng isa pang anak, si Isaac. Si Isaac, tinatawag sa Bible na begotten ni Abraham. Pero totoo, hindi naman si Isaac lang yung anak ni Abraham. Pero tinatawag siya na begotten. Bakit po? Kasi yung salitang begotten ay nangangahulugan din siya ng something unique. Yes. Yun, unique. Uniqueness. Kagaya ng sa Panginoong Kristo. Sa Panginoong Kristo kasi, sa lahat ng mga tinawag na anak ng Diyos, ng ating Diyos, unique ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat tanging ang Panginoong Kristo lamang ang tanging anak na kinasangkapan pagdating sa paglalang. Kaya nga binanggit ni Brother Camacho kanina, tumutukoy sa kapangyarihan. May binabanggit din po yan sa ng Genesis. Ito dagdag na lang din. Sa Genesis 49, talatang 3. Ruben, ikaw ang aking pangalan. Ang aking kalakasan, ang siyang pasimula ng aking kapangyarihan. Ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan ay siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kung tatanong natin, si Ruben ba ay panganay? Hindi po. Hindi po. Kasi si Juda yung panganay na anak ni Israel o ni Jacob. Pero dito, tinawag din siyang
panganay. Pero ano dahilan? Ginamit ba sa kanya yung salitang panganay dahil siya yung unang iniluwal? Hindi po. Ang sabi sa talata, ikaw ay aking panganay, ang aking kalakasan. Kaya nga po ang Panginoong Kristo, kagaya na aking binanggit, kaya po siya ay unique son sa lahat ng mga anak na tinawag ng Diyos na kanyang anak. Hindi dahil sa ipinanganak din siya ng ama. Kasi yung iba kasi may misconception na kaya daw Diyos, kagaya ng fourth watch, mabanggit ko lang. Si Kristo daw ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo daw ay Diyos sa pagiging Holy Spirit. Kasi hindi nila ginagamit yung term na Trinity. Ayaw nila doon. Pero yun din ang concept. Isang Diyos, then merong Ama, Anak, Espiritu Santo. Then kung pinapaliwanag nila dyan, si Kristo daw ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, para bagang nakasalalay ng kanyang pagka-Diyos sa Ama. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Correct. O firstborn, bigaten. Ibig sabihin yan ay unique son. Sa lahat po kasi ng tinawag ng Diyos na kanyang anak, ang Panginoong Kristo lamang, unang-una, exact likeness ng ating Panginoon Diyos. Siya po yung eksaktong larawan ng pagka-Diyos ng Ama. Ganon din po ang Panginoong Kristo, ang tanging anak ng Diyos na nakasunod sa kautusan ng perfect. Sabi nga sa Bible, siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Mababasa din po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, Talatang 3, sa pamamagitan ng Panginoon, nilikha ang lahat ng bagay at walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Kristo lamang yung tanging anak ng Diyos na mayroong uniqueness. Marami kang makikita katangian ng Panginoong Kristo na hindi mo makikita sa mga tao o sa mga anghel na tinawag ng Diyos na kanyang anak. Sa mga tuwid, yun pong binabanggit na firstborn na binabanggit sa Panginoong Kristo, hindi po ito nangangahulugang ng una, iniluwal, literal, ipinanganak, kagaya ng paniniwala ng dating daan. O kaya naman yung paniniwala na kung saan ay nangangahulugang hindi siya Diyos. Sobrang layo ng ganitong pananaw dahil hindi naman din yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan po dito yung firstborn na tinutukoy sa Panginoong Kristo, kagaya ng ipinaliwanag sa inyo kanina, ito po ay tumutukoy sa something uniqueness at sa kapangyarihan, authority ng ating Panginoon. Yun. Ay pagiging unique niya, ang ibang termino niyan, one of a kind. One of a kind. Yan. Kakaiba. At siyempre, kagaya natin na pag-aralan, yan ay tumutukoy sa pagiging Actually, maraming talata pa yan, ano? Tumutukoy sa panganay, pero hindi tumutukoy sa unang ipinanganak na may kinalaman sa pagiging created. Ano? Ngayon, Brother Lino, naalala ko yung hamon ng Kaeli Susuriano, naalala ko ha. Kasi dito sa ipinanganak naalala niyo, di ba? Sa Facebook, sa YouTube, nakalagay Kasi sinabi niya rin sa Iglesia ni Cristo na walang mababasa hindi mo kaya niya sagutin yung pinanganak. Papuputulan niya ako ng liig. Sa Badista. Kasama na kayo, sabi ko. Wag na. Sabi ko, sabi ni Kaeli, hindi ko sinasabi magdiba-dibati kayo. Kundi magtulong-tulong na anya kayo. Pag napatunayan ninyo anya, na si Kristo ay hindi ipinanganak. Ang ibig niya sabihin doon, iniluwal. Yung kasi yung stand niya. Yun ang stand niya Kahit lalaki ang Diyos, pwede manak. Kasi yung si Yours nga lalaki nanganganak Ginamit ni si Yours Kaya sabi niya doon, kung inyong natatandaan, di po ba, pag napatunayan nila na ang ating Panginoong Kristo ay hindi pinanganak ng Ama. Yung literal. Papupugot ako ng ulo. Sabi niya. Dito natin papalaslas pa nga rin ng lamunan. Sa malalaman. Matindi. Something like that, mga kapatid. Ngayon, ito tanong. Paano nga kung meron nga talaga tayong mapatunayan? Ako nalalaslas. Kaya nga niyayaya natin ang dialogue si Kaeli Susuriano. Hindi naman tumutugon sa atin. Sana patulan ka, no? Oo nga Pagdating ng panahon. Kasi may ginagamit siya sa Isaiah, sa awit, kapatid Buksan natin yun. Doon sa 2:7 yata yun. Yan ang hinuhugot niya. Kaya nakikita ko dito si Kaeli, wala talagang alam sa Biblia. Basta lang makabasa, tapos na. Ibabato na kagad sa audience. Yun naman kanyang mga ginawang Diyos ng mga disipulo, palakpakan din. Pag unawain ninyo talata, mga kapatid, mali si Kaeli rito
Basahin ko, Brother Lino, ha? Sige. 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinasabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yan. O kita mo na anya, ipinanganak eh. Tapos binasa yung Juan 1:18. Oh. Dinugtong niya dyan. Na ang Panginoon Jesucristo, Pinanganak. nasa sinapupunan ng Ama. Yun. Oh. Brother Josel, may sinapupunan ba Ama? Oh. Meron nabasa eh, di ba? Ang pagkakaalam nila sa sinapupunan, bahay bata. Sinapupunan. Kasi nga, sa konsepto ng mga Tagalog, pag sinapupunan, bahay bata yun eh. Kaya yun ang alam ni Kael eh. Oh, yun ang alam ni Kaeli. Ngayon, itatama natin siya. Yeah. Ha? Dito sa programang Ayon sa Kasulatan. Meron lang akong konting-konting gustong idagdag. Sige. Kasi yung binabanggit nga na sinapupunan, ang mga Hudyo po, sa pagkakalam po ng marami, kapag ka namamatay ng may kapayapaan yung isang Hudyo, ang pananaw nila dyan, napupunta sa bosom ni Abraham. Abraham. Oh. Pero hindi naman ibig sabihin. Sa bahay bata ni Sa bahay Abraham. bata. Hindi naman ganun ibig sabihin ay nagkaroon siya ng kapayapaan. Ibig sabihin ay meron pong something na interpretation bukod dun sa literal Correct. na nasa Oo, isip oo. po natin. Ayan. Sige, tuloy. Tama yun. Kapatid na ano, no? Unahin ko muna siguro ito para maunawaan ninyo, ha? Itong John 1:18. Yun pong tinutukoy dito na sinapupunan ng Ama, yan po ay hindi tumutukoy sa bahay bata. Tama. Parang yung Ama may matres, Ah, may bahay bata. May ovary. May ovary. Hindi po yan tumutukoy dyan. Yung pong sinapupunan po riyan, nasa terminong Grego na kulpon. Si Kael lang meron. Nang ibig sabihin, si Kael lang ba meron niya Parang sinabi mong dalaginding talaga. Ibig sabihin niya sa Grego, kulpon. Ano ibig sabihin? Nasa kandungan, nasa pangangalaga ng Ama. Yan ang ibig po sabihin dyan, mga kapatid. Tignan ninyo sa tekstong Grego. Tignan ninyo yung kahulugan. Tumutukoy din yan, yung kulpon sa puso ng Ama. Yan. O di kaya, doon sa kanyang kalupkupan, sa kanyang kandungan. Nasa lap, nasa tabi. Oo, na yan. Nasa pangangalaga. Yan ang ibig sabihin dyan, mga kapatid. Hindi literal Bahay bata. na bahay bata. Bagamat talagang mayroong lalaki na nanganganak, kagaya ng seahorse. Ba't mo naman ipaparis yung Seahorse. yung Diyos sa seahorse? Sabi ng Biblia walang pwede maiparis sa akin. Ba't mo sa seahorse mo pa ipaparis? Ginagawang mandaragat yung Diyos. Diba? Na itong grupo na. Na mali tuloy siya ng interpretasyon. Ngayon, eto. Balikan ko na yung awit. Yan. Na ipinanganak kita. Itong mga talatang ito, nagpapatunay ni si Kaeli, walang alam sa Biblia. Marunong lang bumasa ng Tagalog at English. Ayun. Pero hindi marunong umunawa ng Biblia. Ang hilig kasi bumasa, patay ang ilaw, kaya hindi nauunawaan Kung binubuksan ng ilaw, di maintindihan mo sana. Dito kapatid, ang 2:7 ng aklat ng mga awit, hindi tumutukoy sa talagang inilabas siya mula sa bahay bata ng Ama. Kasi sa tekstong Hebreo, ganito nakalagay. Babasahin ko. Ani hayom yeledtika. Ano ibig sabihin nung ipinanganak kita? Sa Hebreo, yan ay yeledtika. Ano ibig sabihin ng yeledtika? Sa araw na ito, kinakandili kita. Yun pala yun. Sa araw na ito, ay inaaruga kita, inaalalayan kita. Hindi yung literal kang Matres. may matres, mayroong Baka sinapupunan. mamaya kung hindi kinaya, si Sarian pa yun. Alam mo, gagawin yun. Kasi Lalabas yung Ama si Saria. malupit ito. Kaya mali. Mali, mga kapatid, mali interpretasyon. Mali. Kaya mabuti na lang. Mayroong ayon sa kasulatan. Amen. Gabay sa katotohanan. Para magtuturo sa atin kung ano tamang interpretasyon. Paano yan, Kaeli? Napatunayan natin mula sa tekstong Hebreo na ang Ama, na ang anak, hindi talaga literal na ipinanganak ng Ama na mula sa kanyang sinapupunan. Ayun. Tutuloy mo ba naman pagpapalaslas ng leeg? Abay, wag naman. Ang gawin mo, magbago. Amen. Aminin mo na katotohanan,
hindi mo na pag-aralan sa kasulatang Hebreo. Kulang sa pagsusuri. Oo, no? kulang sa pagsusuri, lack Ayun. of investigation. Yes. Kaya nangyari, mali-mali turo. Ang pinagbasahan lang kasi, wikang Tagalog, yung English, hindi na inarok sa kasulatang Hebreo. Yan. Kapag ka pinag-aralan mo yan, alam ng mga nag-aaral ng Hebrew yan eh. Opo. Oo. Na ito hindi tumutukoy sa literal na panganak, kundi sa pagkakandili. Ayan. Naalala ko pa Sige kapatid, po. kapatid na Lino, kapatid na Fernando, kapatid na Ray. Pag pinagdidiinan niya yung binasang 2:7 ng awit para patunugin nga si Kristo ay talagang Pinanganak. lumabas sa ano ng ating Panginoon Diyos. Meron pa siyang idinaragdag na talata eh. Baka sabihin para hindi tayo maging bias. Yeah, Nasabihin tama. nila, meron pang teksto ang kapatid na Eli. Yeah, Meron tama. pang talata ang Ingkong. Sige. Binabasa niya yung 94:9 ng aklat ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Sasagot si Sislus. Sislus. Ginawa ng Diyos eh, kaya niyang gumawa ng pakinig eh. Mahirap ba sa kanyang gumawa ng bahay bata? Hindi po, Brother Eli. Sasagot naman yung tumandang dalaga na ron. Oo. Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Iyon ang kanyang basihan. At susundan niya uli yung 4:11 ng Exodo. Kung siya nga ang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakalika? Yan ang pinagpipilitan. Hanggang ngayon, kapatid na Fernan, doktrina yan. Taglay ng mga miyembro dyan. Kaya siya gumawa ng may tuhod. Wala ba siyang tuhod? Hindi ba? Yun na. Kakakalin mo na naman, ano? Purihin yung Panginoon talaga, ano? Alam mo, pagbukas ang puso at mata nung nagsususi, yung kaisipan, madadali. I was found as a beggar, as an orphan with no home.